Magandang araw mga kababayan. Ngayong araw, samahan niyo kami na ilagay ng kwento at kaalaman. Ako si Christian James Rebay at narito naman ang aking kasama na si Wesley Alcorta. Samahan niyo kaming tuklasin ang maikling kasaysayan ng ating wikang pambansa. Alam niyo ba na bago pa man dumating ang mga dayuhan, napakayaman na ng wika at kultura ng ating mga ninuno. May higit 170 katutubong wika ang ginagamit sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang alpabetong baybayin ay mahalagang kasangkapan noon. Ito ay ginamit sa pagsulat ng tula, batas at ritual. Halimbawa, ang salitang bathala na nangangahulugang Diyos ay nakasulat gamit ang baybayin. Bagamat magkaiba ang mga wika noon, nagkakaintindihan ng ating mga ninuno sa pamamagitan ng kalakalan at kultura. Ang wika noon pa man ay sumasalamin sa ating pagkakapalandag. Noong 1521, nang dumating ang mga Kastila, ginamit nila ang wikang Espanyol upang ituro ang Kristyanismo. Bagamat naging wika ito ng simbahan at pamahalaan, hindi natin tuluyang tinalikuran ng ating mga katutubong wika. Sa panahon ng mga Amerikano noong 1898, ipinakilala naman ang Ingles bilang opisyal na wikang edukasyon. Naging malakas ang impluwensya nito, ngunit kasabay nito ay lumakas din ang panawagan para sa pagkakaroon ng isang pambansang wika na tunay na Pilipino. Noong 1935, sa ilalim ng Saligang Batas ng Commonwealth, binigyan diin ni Pangulong Manuel L. Quezon ang pangangailangan para sa isang pambansang wika. Bakit? Dahil kahit maraming wika sa bansa, kailangan ng isang magbubuklod sa lahat ng Pilipino. Noong 1937, napili ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. Ito ang pinakamaunlad na wika noon, gamit sa literatura, edukasyon at kalakalan, lalo na sa Maynila. Itinakda ni Pangulong Quezon ang ikatatpumpu ng Disyembre sa 1937 bilang araw ng proklamasyon ng wikang pambansa. Pagdating ng 1950, pinalitan ang pangalan nito bilang Pilipino sa ilalim ng kalihim ng edukasyon na si Jose Romero. Sumunod dito noong 1987 naman, sa Ligang Batas ng Pilipinas, opisyal lang tinawag ang ating pambansang wika na Filipino. Bakit Filipino? Dahil ito ay kinikilala bilang wika ng pagkakaisa na sumasalamin hindi lamang sa Tagalog kundi pati na rin sa iba pang wika ng Pilipinas, tulad ng Bisaya, Ilocano at Hiligaynon. Ang Filipino ay simbolo ng pagkakaisa, isang wika na nag-uugnay sa ating lahat saan man sa mundo tayo naroroon. Mga kababayan, ating wikang pambansa ay hindi lamang kasaysayan bagkus ito ay bahagi ng ating kasalukuyan at kinabukasan. Ito ang nagbibigay daan sa pagkakaintindihan at pagkakaisa ng bawat Pilipino. Kaya't maalin natin ito pagmalaki at patuloy na linaw. Muli ako si Wesley Alforte. At ako naman si Christian James Rebay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Tandaan, ang wika ay kaluluwan pagka-Pilipino. Mabuhay ang wikang pambansa.